Kilat News Updates. Mga balita ngayon, utos ni PNP Chief Nicolas Torre III sa kapulisan, paramihan ang maaarestong drug dealers. Agarang aksyon sa epekto ng pansamantalang pagsasara ng San Juanico Bridge, ipinanawagan. 2.5 million pesos na halaga ng marijuana nasabat sa La Trinidad, Benguet, 2 high-value targets arestado. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nagbaba ng utos si bagong Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Torre III sa mga pulis na paramihan ng maaarestong suspect na sangkot sa illegal na droga. Sa isang press conference, sinabi ni Torre na kasama sa performance metrics ng police officer ang dami ng bilang ng maaarestong drug suspects nang naaayon pa rin sa batas. Nang tanungin sa posibleng pag-abuso ng mga pulis dahil sa kautosang ito, binigyang diin ni Torre na buhay dapat na maaresto ang mga suspect. Ngunit kung may reklamo ng pang-aabuso, tiniyak nito na may internal discipline mechanism ang PNP para rito. Kamakailan nang nagbaba ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga alagad ng batas na habulin ng small-scale drug dealers habang inoobserba ang due process sa anti-drug operations. Bilang tugon sa lumalalang epekto ng pansamantalang pagsasara ng San Juanico Bridge na nagsimula noong May 19, muling nagtipon ngayong araw ang Task Force San Juanico Communication Cluster upang pag-usapan ang mga hakbang ng iba't ibang ahensya gaya ng DPWH, DSWD, PPA, Marina at PCG. Pangunahing layunin, matugunan ang pagkaantala sa transportasyon at daloy ng kalakal sa Eastern Visayas. Itinakda ng DPWH ang pagbubukas ng Amandayehan Port habang naghahanda ang PPA, Marina at PCG ng alternatibong ruta para sa publiko. Samantala, iginiit ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang matinding epekto sa ekonomiya ng pagsasara kasama na ang pagkaantala sa galaw ng mga produkto, dagdag na gastusin sa transportasyon at pagkalugi ng MSMEs na umaabot sa 30%. Iminungkahi ng PCCI ang mga agarang hakbang tulad ng RoRo ramp activation, subsidyo sa barge, tax relief at appointment ng rehabilitation czar upang mapagaan ang pinsala sa kabuhayan at makamit ang balanseng pagbangon at seguridad. Matatanda ang una nang nagdeklara ang lalawigan ng Samar ng State of Emergency noong May 20, sinundan ng sangguniang panglungsod ng Tacloban nitong Huwebes, May 29, habang isinusulong ng sangguniang panlalawigan ng Eastern Samar ang pagdedeklara rin ng state of emergency sa binanggit na lalawigan. Arestado ang 2 high-value targets matapos masabat ang mahigit 21 kilo ng tuyong dahon ng marijuana sa buy-bust operation sa Barangay Betag, La Trinidad, Benguet kahapon. Kumpiskado mula sa mga suspect ang 21 tubular package ng marijuana na tinatayang nagkakahalaga ng 2.52 million pesos at isang Tamaraw FX na ginamit sa iligal na operasyon. Ang operasyon ay pinangunahan ng PIDEA Cordillera Land Transportation Interdiction Unit, katuwang ang Regional Special Enforcement Team at lokal na pulisya. Ang mga nahuli ay residente ng Kibungan at La Trinidad na may edad 31 at 44 at nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang investigasyon habang pinapaigting ang kampanya kontra iligal na droga sa Cordillera Region. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.